Anyway, mga bossing, kayo po, naniniwala po ba kayo na si PBBM ay kailangan ng loyalty check? Ito mo na yung Kayo po ba naniniwala kayo na si PBBM o ang ating Pangulo ay kailangan magkaroon ng loyalty check sa ating mga kasundaluhan, sa ating mga kapulisan? Ako po, straight kong sasabihin sa inyo, sa nakikita ko po na pakikipag-cooperate po ng ating mga kapulisan at ng ating kasundaluhan sa ating Pangulo, hindi po. No? Sa nakikita ko po, 100% po, full support po sila sa gobyerno, mga boss. Sa PNP, o tingnan nyo. Sa Department of National Defense, o sa AFP, malabo ho, mga bossing. Kasi ang sinisigaw po ng mga DDS, mga kababayan, meron na daw po kasing mga AFP, mga men in uniform, na gusto daw pong mag-coup d'etat. Eh wala naman po tayong makitang ganun. Ang lagi po nating nakikita po, mga kababayan, eh lagi pong nakasuporta. Kaya nga po si Grijaldo nandyan, no? Isinuko po ng PNP. Kumbaga nakipagtulungan ang PNP para po maimbestigahang maigi in aid of legislation, mga bossing. O, pakinggan ho natin to. Hindi alam ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan nanggagaling ang issue ukol sa umunay loyalty check sa hanay ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Ayon si Commander-in-Chief, wala namang loyalty check na nagaganap lalo na kung nagpapatawag siya ng command conference. Eh, pwede naman yung command conference na yan, eh, no? Siguro, mga kababayan, ang tingin ko, siguro, eto ha, sa PNP, kapag ka nagpatawag po sa PNP, minsan ang pumapasok sa isip ko, mga bossing, eh, pinag-aaralan nilang maigi kung paano isa-serve yung warrant of arrest ng ICC, no? Mark, bakit PNP? Ang layo naman ng talon niya sa ICC. Kasi ganito po yan, mga kababayan. Sinasabi nila paulit-ulit, no? Sinasabi nila paulit-ulit, walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. So ngayon, ang gagawin po niyan, posibleng gawin, mga kababayan, ang ICC at ang Interpol konekta. Pwedeng humingi ng tulong ang ICC doon po sa Interpol para iserve yung warrant of arrest, no, ng dating Pangulong Duterte. Ngayon, ang Interpol po, ang mga kapulisan naman po niyan, mga kababayan, lalo na sa Pilipinas, ang PNP din po. Oh. Ipagbibigay alam sa PNP, ganito. Nasa amin na yung warrant of arrest, pakiserve. Baka ganyan nga po pinag-uusapan. Nang mas maayos, no? Nang walang panglalaban o kahit na ano. Lagot kayo dyan. Hindi ko naintindihan yung terminology na yun because I don't know how you conduct a loyalty check. Dahil wala naman po talaga Pangulo. Yung kampo lang po nila Maharlika, yung kampo lang po ng mga DDS ang nagsasabing merong mga gustong lumaban sa gobyerno. Ganun lang po yun. Wala po talaga, no? At least not when you call a command conference. It's just a silly because in the military, in the police, we don't have that. Sa ngayon, ayon sa Pangulo, nananatiling matatag ang gobyerno sa gitna ng mga ingay sa politika. Correct naman. Sino po ba yung nagsasabing, naku, malapit na bumaba ang Pangulo, naku, babagsak na po ang gobyerno natin. Kasi yung mga men in uniform ay kinakampihan na kami. Sino po ba yung laging mga naggaganon? Mga DDS lang po, mga boss. Sila lang po, no? Nagpapalakas loob na lang po yan, mga kababayan. Kaya nga ang ginagawa nila, no? Panay po yung ano nila, sabi, o sino ba ang nagtaas ng sweldo ng mga kasundaluhan? Si dating Pangulong Duterte. Kailangan ba ano sa dating Pangulong Duterte yon? Kumbaga, utang na loob? Hindi po. Dapat lang naman po na mataas ang mga sweldo niya mga yan dahil buhay po ang nakasalalay sa mga yan. At yung peace and order po ng bansang Pilipinas ang ipinaglalaban yan. Konting may mangyari, nandiyan na po yung mga yan, mga bossing. Sabi ni Rego Adventure, ang ingay sa social media pag nagpatawag ng rally. 20, oo nga, nasin ko din yan.
Pagka yung, eto na, EDSA, lahat ng vlogger nila nandun, sasabihin, EDSA, nako, eto na po yung pinakamalaki na EDSA, no? Pagkadating nung araw, 20, 17, 14 ang pumunta, papalitan po nila bigla yung yung title ng rally nila na eto na yung pinakamalaki. Bigla pong magiging mini reunion, bigla pong magiging mini rally. Kasi walang pumupunta at wala nang nakikinig po sa imbitasyon ng dating Pangulong Duterte. Ay nako. Bayang Pilipino, wala nang suporta sa kanila. Etong mga kapulisan, kita naman po natin, mga bossing, walang suporta sa kanila. Bakit to? Panay pagpapabagsak lang ng gobyerno ang mga sinasabi niya mga yan eh. Yung mga kasundaluhan natin, walang suporta sa kanila. Kada po may sasabihin sila na merong mga kasundaluhan na susuporta sa kanila, pinapaliwanag po agad ng AFP na walang ganun. We're quite stable. The government is functioning properly. Although there's a lot of noise, that's all it is. It's all It's all noise lang, no? Madaming ingay, pero yun na yun. Ingay lang yung mga yun. just noise. Matatag po ang gobyerno, mga kababayan. Sabi ni Sir Rego, may post lang ang PTB. Akala mo naman, panalo na sila. Pag may reaction ako. Ganyan ho yan. Kahit ano na lang po, mga kababayan, pinapatulan na lang po niya mga yan. Matinong Pinoy, anong paliwanag na ibibigay ng isang Inday Pusit na wala nang natitirang katinuan sa katawan? Kung di kahambugan, kayabangan, tingin sa sarili ay above the law. No? Sobrang arrogante at certified corrupt, sabi po ni Matinong Pinoy. Nandiyan si Serapin, peace and order gusto nila, pero yung poon nila ibibigay ang peace natin sa China. Yung barter na sinasabi ng dating Pangulong Duterte, barter yun. Mong mga islang malalaki, kinukuha po ng mga guard ng China, tapos bigay kapalit, yosi tsaka alak. Nasira pa po yung kalusugan ng ating mga kapwa Pilipino. Sabi ni Eseng Mariano, hindi kasi nagbabasa ng Biblia si Sarah, kaya hindi niya alam ang 10 commandments. Sabi din ni Janelle, she deserved 700 million plus kasi tamad naman. Dapat nga 500 lang Sabi ni Marley, dati si Tatay Diggs nagsabi sa kanila, saan dinala pera ng taong bayan? Ngayon, sila naman. Anyway, mga boss chief amo sir, magpapaalam muna ako, magtatrabaho muna ako. Ayan, may tawag na, Maraming salamat and God bless po sa ating